Anyway, Kong, kamusta po kayo matapos ang ating malaking aktibidad kahapon? Mukhang ang dami po ang talaga namang naliwanagan at namangha doon sa binanggit ninyo kahapon, Kong. Ay, salamat naman dyan kung tayo'y nakatulong para bigyan ng kaukulang pagpapaliwanag yung mga bagay-bagay na baka sakaling hindi pa masyadong maliwanag sa kanila. Lalong-lalo na doon sa discussion nga dyan nung dalawang bagay na binanggit ko. Ito nga yung hindi pagsunod sa rule of law. Ayan, opo. Ibinigyan natin ng halimbawa yun dyan sapagkat yun ang naging dahilan kung bakit hindi umusad yung dapat sanang gawin ng ating mga nanunungkulan ng unang pagtuunan talaga. Opo. Ay yung napakalalang problema na talagang kinakaharap ng bansa natin. Oho. Ang sa akin, ang pangunahin talaga economic dyan eh. Opo. Yung lumulubhang kahirapan na madali naman sanang masolusyonan. Ang problema, ito'y kinapalooban pa ng malalang korupsyon at saka katiwalian. Alam nyo naman, pagka may korupsyon, may katiwalian, yung pera sanang magagamit doon sa ating mga kababayan, yung mga public services. Opo. Ito yung unang nagsasaper eh. Ang unang nagsasaper kapag masyadong mataas ang bahagdan ng katiwalian, yung marginalized eh. Opo. Sila kasi yung karaniwan Yung masa, no? na nakatatanggap ng public services. Ito yung tungkol sa pangkalusugan. Ito yung public education. Ayan. Yung ating public order, yung public safety. Opo. Eh dyan po nakatuon yan. Ngayon, kung halimbawa, mababawasan pa yung perang gagamitin mo dyan, mahirap na nga ang buhay, lalo pa siyang ihirap din. Oho. Yan. Kaya gusto kong bigyan ng emphasis yun. Dahil nga, imbes na yun ang bigyan nila ng Opo. pangunahing pagtugon, isipin mo na lang, inilatag ko nga yung tungkol sa kuryente. Ayan. Opo. Naku, Sampung- hiyawan ng mga tao, Kong, ha? 10 Ang panukalang tindi. batas kung paano natin sana maisasagawa kahit unti-unti lang, Oho. yung maibaba natin ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Oho. Oho. Kalain mo namang sa 10 bills na yun din, may kakambal pa yun na 12 resolusyon. Opo. Meron yatang isang nadinig pero parang pahapyaw lang eh. Ito yung kailangan ng bansa natin. Opo. Isipin mo na lang ang ibubunga ng mababang kuryente dyan. Aba, yung negosyante talagang magaganyak kang pupunta rito. Dahil napakalaki ng bahagi ng kuryente sa production cost. No, Nelson, alam ng batar mo yan. Totoo po. Ay, paano? Kaya ayaw niyang pumunta dito eh. Maghahanap siya ng ibang lugar na kung saan nakikita niya na mababa yung production cost. Opo. Katulad ng Vietnam, ng Thailand, ng makaratig bansa natin. Oho. Hindi lamang yun, yung pangako ng batas na kinakailangang mababa ng serbisyo ng kuryente. Oo. Sana hindi na sana isinulat yun na bilang isang pangunahing layunin eh. Opo. Isip-isipin mo, sasabihin niya, idulot mo yung kuryente sa abot kayang halaga. Affordable kasi yung termino dyan eh. Abot kaya, tama po. O imbes na abot kaya, anong nangyari? Abot langit. Naku, abot langit ang O presyo. bakit nilagay pa natin yung pangunahing layunin na yun kung hindi naman pala matutupad? Kaya natin pinipilit yun. Sa mga tweet, ang aking ginagawa, sang-ayon sana sa kagustuhan ng batas, ipatupad natin. Ayun. Pagpapatupad, anong nangyari? Tayo na ang pinakamataas Oho. ang singil ng kuryente sa buong Asia. Nagkaroon tayo ng batas ukol sa IPIRA, yung IPIRA law, kung 20 taon na nakalipas, mukhang hindi nasunod ang layunin po ng IPIRA. Kaya nga, so yun sana yung dapat na unahin. Anong inuna? Gumawa ng pagkalaki-laking komite. Oho. Sa unang kasaysayan ng ng House of Representatives din, Opo. kinailangan na yung 4 na separate committees, Public Account, Public Order, Drugs and Human Rights, pinag-isa. Sana man lang yung pinalakas, yung in-energize Opo. na isang komite ay talagang gagamitin para durugin ang mga problema ng ating bansa. Oho, yung sobrang... Sino yung dinurog? Ay, Sino yung mukhang gustong durugin? Naging political po ang ano eh. Yun. Dinurog eh. Yun ang gusto nating bigyan ng diin. Ngayon, nakita mo naman yung mga naunang nagsalita. Again, Opo. sinamarize ko lang yung dalawa
Sapagkat importante na ulitin natin sa kanila, tingnan po ninyo yung bilang ng mga tao. Hindi lang naman members ng Iglesia ni Cristo ang dumating din. Ay, hindi po, Kong. Oh, ang dami. Mga hindi ka-anib. Opo. Marami din. Ako, hindi ako marunong tumaya, pero hindi ko kulangin siguro sa 15%. Aha, mga hindi ka-anib. Ng kabuuang Tama. bilang. Malaki yun. Opo, oho. Na sama-samang dumalo doon. Opo. Ngayon, kung narinig nila yung paglalagom natin, itong bilang na ito ng mga tao, gusto nilang katawanin yung sama-samang damdamin at mithiin ng taong bayan. Oho. Unahin po ninyo. Unahin po natin ang makagaganda sa ating bansa. Oho. Kung ipakibigyan nyo ng emphasis, ano ba ang magiging epekto kung halimbawa, una, napababa natin ang presyo ng power, ng kuryente, ano ang magiging epekto nito sa ating mga pangunahing bilihin? Di ba? Kasi ito ang Unang-una, kapag ka nangyari yun, Opo. sapagkat yun isa rin doon sa nakasulat na layunin, nandun sa section 2 lahat yun dyan eh. Okay. Merong subparagraph A, B, C, D, E, F nakalagay. Opo. Isa doon ang nakalagay para sa ganun kanya, maipundar ang mga negosyo at maging mababa ang presyo ng commodities. Ayun. Oho. Nakasulat eh. Oho. Mangyayari yun kasi, Jen, Nelson, kung marami yung magtatangka na magtayo ng pabrika Magnenegosyo rito, sa atin. ng Opo. negosyo. Opo. Kasi, mababa na yung production cost. Yan. Akalain mo ba na ang production cost na magagaling sa kuryente, 60%? Wow, ang tindi nun, Kung Kong. napababa mo, halimbawa, naging 40% na lang, Nelson, yung diferensya na yon, siyempre, pupunta sa kita ng kumpanya. Oho. So magaganyak sila. May yung pupunta rito. Oho. Oh, ano naman ang epekto sa mga kababayan natin? Yung dagdag na trabaho. Kung merong hanap buhay, opo, available. Iisipin mo yung napakaraming paggawaan na tatayo sa bansa natin. Mangangailangan niya ng maraming magtatrabaho. Oho. Pag maraming trabaho, Nelson, ano naman ang mangyayari? Dagdag na kita. May hanap buhay ang tao, Pag may dagdag mamamayan. na kita, aba ede, ang buhay niya ay medyo giginhawa. May ganansya, At pag Kong. maraming negosyo rito, maraming gumagawa ng mga produkto, Oho. marami ang produkto, bababa ang presyo din. Ayun. Yun ang magiging picture ng isang kinabukasan na gusto natin sanang makita kagad sa lalong madaling panahon. Tama. Dalawang pangunahin yan, Kong, kuryente at yung labor ano mo yan, laki din ng ating... Isipin mo yung ma-generate na, Grabe, na manggagawa dyan. Oho. Napakalaki. Lalaki pati, susulong pati ekonomiya mo din. Oho. Pag sumulong ang ekonomiya mo din, yung buwis, lalaki rin. Oho. Anong epekto pag lumaki yung buwis? Aba yung deficit natin, baka mawala na yung deficit, di ka na mangungutang. Kagaya ng binanggit ko kahapon din, Oho. out of 6.3 trillion na ating panggastos sa taong ito, Oho. ang projected na income lamang ng ating bansa ay 4.6 trillion. Magkano diferensya, Nelson? Mga 1 trilyon mahigit. 6.3 minus 4.6. Opo. Oho. O magkano ang ano? Anong ilan yan? Kasi nabanggit ko dagdag- kahapon, mahigit 1 trilyon, Kong. Doon sa Dagdagan computation. natin yung ano, kasi meron naman tayong komisyon na ipupundar ng mga tax revenues eh. Opo. Non-tax revenues na nanggagaling sa mga GOCCs. Opo. At kung minsan, kumikita rin ng gobyerno natin sapagkat meron siyang mga ibebentang mga assets o kaya yung kanyang mga pinarerentang mga pasilidad. Oho. Pero ang taya lang, halos 200 billion lang. Sa mga tweet, 4.8 billion lang Opo. yung ating nakikitang income. Opo. O 6.3 yung ating ano eh. Yung ating, kailangan pera, no? Ito, ang 6.3 din, lumalarawan sa pangkalahatang gastusin na ito yung tutugon sa napakaraming pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Oho. Siyempre, kinakailangan mong itatag yung kanyang seguridad. Itatag mo yung kanyang kung paano sila kikita na... Kailangan makapag-grade ka ng employment. Siyempre po. Oho. Kailangan yung peace in order nandyan. Yung pang-edukasyon ay ilatag mo. Ay, nandyan ang future ng ating mga leaders. Lahat ito eh. Ngayon, kung halimbawa, ang deficit mo, katulad ng pagkakakwenta ko, 1.5 trillion. 1.5. Ito po okay. yung 1.5 trillion, yun po yung uutangin natin eh. Oho. Wala naman tayong mapagkukunan eh.
Sana man lang, hindi sana 6.3 trillion ang inilatag natin. Pero ang sabi nila, ito lang ang talagang makatatakip sa pangangailangan ng bawat isang Pilipino. O kung yun nga, magsikap tayo, maghanap buhay tayo. Kumbaga sa pamilya Nelson, ayan, si Nelson, ang kinikita niya ay 20,000 pesos. Kunwari, yun ang malinis. Sa isang buwan, opo. Oo. Ang misis niya, kunwari, ang budget ko niya ngayon, Nelson, 35. Sasabihin nila, Sa mahal ng bilihin eh. medyo delikado naman tayo dyan, darling. 20 lang kinikita ko, 35 ang gastos mo. Baka tayo mahirapan. Alam mo naman, kahit na nung klaseng gawin ko na sa pagbabanat ng buto, hanggang 20 lang talaga ang ating may pupundar. Opo. Pwede ba kang medyo Bawas. magano muna tayo? Mag-stress tayo. Maghigpit tayo ng sinturon. Yan, Di ba? Para sa ganun, hindi na tayo mangutang. Oho. Ito, mangyayari, mangungutang tayo. Sapagkat nailatag nga ang ating national budget sa ganung paraan. Oho. Lumilitaw pala kung Ngayon. 1.71 trillion pesos eh. Yung kabuang kulang eh. Tama. Sa bawat, magkano sa bawat taon, divided by 12, 1.5 trillion divided by 12. Oho. 12 months, ano ha? So, palagay ko 17-something billion pesos. Ngayon, yung 4.8 trillion, ang kita mo parang siguro 13-something billion. Meron kang 4.2 billion per day na uutangin mo. 4.2 billion pesos per day na inuutang natin araw-araw katumbas ng 175 million bawat oras. Para masapatan lang yung pondo hinihingi natin. Opo. Yun ang kanilang ginuhit. Yun ang kanilang Opo. ginawa. Anong gagawin mo ngayon? Kaya nga maharap tayo sa problema. Oho. Ngayon, kung mo alam na natin ang problema nga harapin natin, ba't di pa natin pagsikapan na pagtuunan na natin, paghandaan na natin ito? Hindi yung away dito, away doon. Oho. Kaya nga, nagtaka ako nung gumawa tayo ng napakalaking makapangyarihang komite na kung tawagin ay Quadcom. Ito lamang sana ang kailangan mo para bakahin mo yung napakalaking problema. Ibig sabihin, kung malaki ang problema, kaya tayo nagtatag ng malaking Super committee rin super daw. committee. Tama, Tatapatan natin ang bigat ng problema yan para mapagaan natin. Oho. Ano nangyari? Hindi pala yun ang layunin dyan. Baka naman bumawi kasi bumuhuso lang yun na mas malaki pang komite. Ginawang kinta. Mas malaki daw po sa Quad ito. Kung Quinta Committee na ang layunin po naman, yun, may kinalaman na sa ating mga pangunahing bilihin at mga presyo ng mapaba. Ang isa ata sa agenda nila ngayon ay imbestigahan yung sobrang taas ng singil ng kuryente. Mukhang yun ata ang focus ngayon ng Quinta Committee, Kong. Alam mo dyan, bago nagtapos ang 2024, noong last year, yung tinatawag na young gun sa amin, gumawa ng press release Opo, na ibababa daw ang kuryente bago matapos ang taong yamon. Ibig sabihin, before December, nakapaglatag sana sila ng panukalang batas na makapagbababa. Ilalatag lang naman Opo naman. Bakit pa kayo maglalatag? Yung nilatag ko nga, 10 isang hindi nyo dininig Oo nga, Kaya ako nagtatawa lang, ano kayang gagawin ito? Pero sa totoo lang, natapos ang 2024, wala naman, kahit isa. Dapat pala ginawa ng Young Guns. Kunin nyo nga yung 10 bill ni Kong Dante. Halika, reviewin nga natin yan. Dapat siguro ganun pala, Kong, ano? Dapat man lang. Oo. O kaya tinulungan nila akong kausapin yung Committee on Energy Ayan, opo. na unahin na nga natin yan. Andyan na pala yan Ba't pa tayo magtatangka na gumawa pa? Nandyan na yan Meron na pala yan. Yan na lang. Oho. Di ba? Anong ginawa nila? Imbes na tinulungan ako. Tinanggal kayo sa Committee on Energy. Sa mga committee hawak ninyo, no? Yan ang sinasabi ko sa'yo. So, kung sino yung nag-iisip, kung sino yung gustong gumawa ng mabuti, siya pa yung babalikan. At para bang ako'y nakagawa ng napakalaking kasalanan din. Oho. Hindi lamang yun. Hindi lang yung Quadcom. Opo. Hindi ba? Pinasimulan nila na usigin ang Vice President. Binanggit ko kahapon yung ibang bahagi na, bakit yung paraan ninyo? Doon pa lang sa paraan para lang matawag, masabpi ng Vice President, mali na illegal na Opo, yung pagbe-privilege Alam mo, speech. hindi may iwasan na babalik-balik kami doon Halimbawa, natuloy yung impeachment. Kakalkalin ko yun Okay. Ngayon, pinag-usapan natin, paano yung pamamaraan ng Quadcom? Naalala mo ba yung isang babae ron na ipinatawag
Cassandra Ong ba yun? Opo, si Cassie Ong. Oo, tama. bakit- Pero sa Pogo yun eh. Oo nga, Quadcom yun eh. Oo nga po, oo. Quadcom. Yung maganda. Binabalikan ko lang yun. Opo, oo. Ang sabi niya, hindi ko sa ulado pero halos ganito yung sinabi niya eh. Kasi tinatanong siya, boyfriend mo ba yun? Kanya. Opo. Yung kapatid ni Alice Guo. Oo, sabi niya, bago yun, tinanong siya, saan ka ba nag-aral? Ano bang course ang natapos mo? Opo. Ang sabi nung Cassie Ong. Cassandra Ong, Your Honor, pwede po bang hindi ko na lang sagutin yung tanong nyo? Kung saan siya nag-aral, tsaka tama. Oo, ay may tinatanong ko lang naman ng ano eh. Alam mo kung bakit ganun yung salita nung babae? Maski na hindi niya alam yung technicality noon, she was invoking her right against self-incrimination. Okay. Isang karapatan na pinoproteksyonan ng ating saligang batas, nasa Bill of Rights yun eh. Tama po. Alam mo, Nelson, Jen, yung Bill of Rights, ito yung matibay na pader Okay. na hindi pwedeng gibain kahit ng gobyerno. Kung gagawin mo, uusigin mo yung mga mamamayan. Ganun pala yung May Bill mga of- karapatan Bill siyang... of Rights, ano? Kaya nga meron tayong salitang nakasulat sa bato. Opo, oho. Nakasulat sa pader, yan. Abay, isip-isipin mong, kapag hindi ka niya sumagot, iko-contempt kita eh. Nako, oho. Hindi ba tatakutin ka pa eh? Ito yung lahat ng mga karapatan na ayaw ibigay sa kanila. Doon sa panig ng mga dating Pangulong Duterte, wala siyang karapatan na magsalita sa kanya yung mga abogadong dinala. Meron lang silang karapatan na i-advise siya sa kanyang karapatan. Tandaan nyo, nag-enter sila as counsel to advise the former president about his rights. Pero they did not enter themselves as counsel. Iba yun eh. Opo. Yung counsel kasi, Pwede mo i-consult anytime. Magsalita. ipagtatanggol ko yung kliyente ko kahit sa tayo makarating. Nung pa lang sa pagtatanong mo, objectin na kita pag mayroong basis yung aking objection. Nasa Kongreso po, wala yun. Hindi po pwede po yun. Di ba? So, nasaan ang kanyang karapatan Oho. for counsel? Nasa Bill of Rights na naman yun. You have the right to counsel. O yung karapatan mo na ikumpronta mo yung accuser mo. Isip-isipin mong napakaraming tinawag na puro kalaban niya yun eh. Tama po. Makakapagtanong ba yung abogado ni dating Pangulong Duterte dun sa mga resource persons na kanilang pinatawag? Hindi. Ang nagtatanong lang yung members ng Quadcom. Bawal po Pero hindi siya mako-cross-examine ng mga abogadong dinala ng dating Pangulo. Nasa ng karapatan niya ngayon to confront his accusers? Wala din. May isang congressman naman doon kung nagsalita in favor kung kay President Duterte tinanggal din eh. Yung di ba yung bata naawa tuloy ako eh. Yung bata kongresista. At saka kabawal-bawalan ako ikukumpronta mo ang isang respondent na isang dokumento nang wala siyang kopya o hindi niya nabasa. O kaya naman kahit nabasa niya hindi naman authenticated. Ibig sabihin saan ba nanggaling yan? Uunahin mo munang i-authenticate sa pamagitan ng pagtawag mo doon sa gumawa ng affidavit o sinumpang salaysay para tanungin muna siya ng korte kung siya nga talagang gumawa niyan. Para patibayin yung kung yung mga aligasyon na yon ay mayroong laman o may basihan. Hindi eh. Basta na lang kinonpronta. Ang kumumpronta, abogado, alam ng abogado, alam ng abogada kung ano yung tuntunin eh. Tama po. Pero binabaliwala nila eh. Ito lahat ang pinanggalingan ng mga pangyayari. Wala nang rule of law, walang due process. Pagka walang rule of law, magulo yun, Kong. Anarchy yun, Kong. Di Kasi ba? kung ano lang gusto eh. Bakit ba naglatag ng batas ang isang bansa? Hindi ba para isaayos lahat ang mga gawain, lahat ng tuntunin, para ang mamamayan, para ang lipunan ay masinop? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng gawain, meron tuntunin, may proseso. Yun ang isang lipunan ng mga tao. Yun ang lipunan ng mga taong, alam mo na, sibilisado. Kapag yung ginawa mong, nilatag mong mga tuntunin na hindi mo na sinusunod, yun ang chaos. Baka sabihin nila kung, hindi, mga mambabatas kami.
Kami ang gumagawa ng batas. May Baka pwede sarili kaming rule. sarili Rule naming namin rule. to eh. Oo. Kaya nga tinatanong ko kung ganito po ang gagawin. Kamukha nung sinasabi ko na yung pinakapundasyon kung para ipatawag lang yung Vice President doon sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Ayan. Pinag-privilege speech nila yung mama, Oo. samantalang yung subject matter niya Dinidinig na. ay no? dinidinig na Oo. sapagkat meron ng bill na naiakda. So may rules pala kayong bawal pala yun, Kong, sa Congress. Meron kaming bill. Oo. Meron kami na rules na tuntunin. palang ganun. Meron oo. rules kami na you cannot avail of the privilege hour if the subject matter of your privilege speech is covered by a pending bill. Oho. O nakapending na sa plenary dyan, Nelson. Opo. Nakapending na rin sa committee. Bakit pinatayo yun? Oho. Kasi para mabilis yung pagre-repair doon, ang bilis talaga eh. Pagka-repair, kinabukasan eh. Opo. Nag-constitute na kagad. Opo, may ano na kagad. Samantalang yung privilege speech ko, Jen, sa kaugnay, DepEd din yun eh. Kasi manahon ng Pangulong Duterte, ang secretary si Liling Briones. Yeah, Secretary Secretary- Leonora Briones. Yes po, oo. Ba? Ano yun talagang malaman. Sapagkat ang binabanggit ko doon, mga anomalya at katiwalian na nakapaloob doon ng halos 3 billion pesos na inaudit ng COA sa 3 magkakasunod na taon. Okay. Nagmula yata ng 2017, 2018, 2019. Oho. Akalain mo hindi man lang ni-repair sa committee. Punong-puno ng ano yun, datos eh. Oho. Yung ni-repair sa committee, yung manifestation lang nung isang miyembro ng Appropriations Committee. Nag-manifest. Okay. Hindi ko malaman kung saang rule kinuha yon na kapag nag-manifest ka, tatanggapin ng isang committee motu proprio. Anong ibig sabihin nun, Nelson? Motu proprio. In itself. Oho. Ibig sabihin nun, at sabi ko, teka, Mr. Chair, paano mo tinanggap na motu proprio ito? Hindi naman galing sa iyo to. Galing sa manifestasyon ng isang tao. Hindi motu proprio. Pero nagmamadali nga Ano sila. ka lang, oh. Motu proprio pa. Itong dalawang sinasabi ko sa iyo, nakabalintunaan, ito ang ginamit na dahilan para ngayon masabi na ang Vice President. Oho. Pag-aralan ninyo kung paano kanilang ngayon, kapag ako ay sinasabihan ko sila at pinalilitaw ko na wag naman ganito, ito po yung tuntunin natin. Sundin ang tuntunin. Sasabihin ng chairman, o diniraise ko ito, ano? Noted. Opo, noted. Teka, Mr. Chair, I am raising this. Oo. Tama. For us to consider. Magdebate tayo. Oho. Noted. You have no right to raise a constitutional issue or a procedural issue because you are no longer A member of the of this committee. Hindi ka na miyembro ng committee Tatanungin ito. ko siya, Oho. saan mo kinuwang basihan ito? Anong legal basis mo, Mr. Chair? Oh. Oho. So, wala na akong mic. Hindi na ako wala nang boses yung Wala mic na. ko eh. Pinatay na yung mic. Oho. Oh. Doon kami nagkagulo pa. Tapos hinahanap ko na yung opya ko, wala na eh. Yun na yung naging viral.